tatagal siya ng tatagal uli mga kasis. Kasi marami pa kami nilalakad sa SSS, yung kanyang funeral assistant na hindi pa namin naayos. Pangalawa, yung death claim. Pangatlo, yung pension. So, matagal pang proseso yun. And then, yung sa bangko, okay na, nasa inyo na yung aming mga hiningin requirements. Pero yung pera, hindi niya pa mabigay-bigay sa amin. And then, hindi lang yung mga kasis, meron pa silang ililes na 6% dun sa account ni tatay. O di ba nakakaloka? Kami na nga yung nag-deposito dyan sa bangko nyo, imaminusan nyo pa kami ng 6%. Hi sis! Welcome back to our channel for today's video. Ayan. So itong video natin today ay kakaiba. Last month pa namin siya nilalakad dun sa bangko. Kasi nangyari na sa amin. Na-experience na namin ng nanay ko. So kung ang family nyo o member of the family merong account sa bangko and then meron siyang bank book, ang maisasuggest ko lang po, i-apply nyo rin po for ATM. Para hindi po matulad sa amin. Dahil ang aking father, meron po siyang account sa bangko. Although, yung iba may ATM. Yung isang account niya po ay naka-bank book lang. O passbook, bank book. Pero wala po siyang ATM. So, yun ang nangyari mga kasis. Pero bago ako pumunta dun sa bangkong yun, dito sa amin, may malapit na bangko din dito. Doon ako nagtanong. Kasi nagbayad ako ng mga credit card, yung ginamit namin sa grocery. And then, tinanong ko lang kung sakasakaling ang isang may-ari ng account ay nawala, and then meron siyang account sa bangko, and then wala siyang ATM, ano po ang mangyayari doon? So, buti na lang yung teller na nakausap ko, sabi niya, hassle daw talaga. Marami pong requirements ang hihingin ang bangko pag ang isang may-ari ng account ay namatay. Ang tanong niya sa akin, wala po bang ATM? Walang ATM, bank book lang. So, marami talagang lalakarin. So, ganun ang nangyari sa amin. So, kayo mga kasis, kung meron kayo member of the family, ngayon pa lang, paayos nyo na po yan, and then, i-apply nyo po by ATM para hindi po kayo magka-problema sa bandang huli. So, ito na nga mga kasis, last month namin siya nilakad ni nanay. So, marami kasi ako mga stock na video na hindi ko pa na-upload. Kasi hindi ko pa talaga matanggap, hindi ko pa kayang panuorin. So, yung recently lang talaga yung na-upload ko na mga video. Pero pag kayang-kaya ko na regarding kay tatay, yung mga video niya, pag handa na ako, i-upload ko na din. Pasensya na, medyo naiyak ako. So, ito na nga mga kasis. Last month pa namin siyang nilalakad, o last year pa. Parang ganun. Parang hati-hati, Siyempre, nag-i-inquire ako kung ano yung mga dapat gawin. Pero last year namin talaga na-confirm, So, pagdating doon, pagpasok namin ng bank, is nagtanong kami kung for disease. So, pumunta kami dun sa C3, yun yung code dun sa bangko, and then siya yung mag-interview sa amin regarding dun sa account na expired. So, ang dala ko lang that time is death certificate, ID, and then, ano pa ba? So, yun yung mga dala ko that time. So, binigyan niya kami ng requirements. So, maraming requirements mga kasis 9. So, hindi ko na siya nakuna ng picture kasi nga, busy talaga ako last month hanggang ngayon ba. Ang dami ko pong nilalakad. So, sobrang busy talaga ako, kaya hindi ko na siya nakuna ng video. Pero meron lang ako mga photocopy dito. So, yung unang-unang requirements nila, so, kailangan ng death certificate. So, ang death certificate namin ay yung galing lang ng City Hall ng Manila. So, meron naman po ako. So, ito yung mga original copy naming lahat ng family ko. Mula birth certificate na inayos ko lahat, pina-PSA namin. So, lahat at para wala maging problema. So, ito yung death certificate. Itang galing ng City Hall na pina-LBC namin dito. So, ito yung nag-iisang original. Isa lang talaga yung dumating sa amin. So, ang ginawa ko po, nagpa-photocopy ako ng marami or nagpa-colored Xerox ako ng ganito. So, ayan. So, isa yan sa mga requirements sa bangko. Pangalawa, marriage contract ng mag-asawa. So, kailangan daw PSA. So, inilakad ko na sa PSA. And then, member o anak ng na-deceased.
So, birth certificate ko, birth certificate ni Lenlen, birth certificate ni Nanay. So, lahat inayos ko na. So, yun yung pangatlo na yon. Oo, so kailangan ng death certificate. Pangalawa, kailangan ng marriage contract. Pangatlo, kailangan ng birth certificate ng anak. Pang-apat, so kailangan namin kumuha ng sa BIR. So, that time, nilakad din talaga namin sa BIR ni Nanay. So, parang 2 weeks ago, bago namin siya nilakad. Kasi marami pong requirements ang hinihingi talaga yung bangko. So, ano dito na yan. So, kung nakakuha ko sa BIR ng 1904, so ito yon. So, itong 1904 na to, kung ang member daw sa BIR ay kung buhay pa, certification ang ibibigay. Pero kung siya ay namatay na, ang ibibigay lang nila is 1904. So, ito yun mga kasis, 1904 ang nakuha namin. And then, syempre, mautak ako. So, yung original copy nito, nagpa-scan ako, and then yung scan akin, then yung original ay nasa bangko na. Na-forward ko na mga kasis. Sabi ko nga kanina, so kailangan ng mga original o PSA na birth certificate, marriage contract. So ito na yung lahat. So talagang ginastosan ko muna talaga mga kasis yung mga requirements na hinihingi ng bangko. So panglima, meron silang binigay sa amin na quit claim. So, titignan ko kung may copy pa ako. Wait lang. So, kailangan yung panglima is quit claim. So, yung quit claim na yun ay galing yun sa bangko. So, wala na pala akong copy. So, binigyan nila ako ng 2 copy yun. Kinuha din ng bangko. So, quit claim, ang nakalagay doon, yung magulang, beneficiary, tapos dalawa kaming magkapatid. So, may mga pirma kami doon, and then kailangan nila nakanotary yung quit claim form na yun. So, nakanotary na tayo. And then, yung pang-anim, ano pa ba yung pang-anim? Yun. So, ang pang-anim, kailangan ng extrajudicial statement. Ayan. Extrajudicial statement of state of late. So, ito yun mga kasis. So, ito naman ay pinagawa namin sa abogado. Oo. So, kailangan nakanotary din siya. And then, may nakalagay dito yung asawa, tapos yung anak. So, and then, kailangan may selyo. And then, pirma ng attorney. So, lahat talaga mga kasis. So, at may nakalagay na picture namin, ID, na may mga pirma. So, tatlo ang pina-xerox ko. And then, mga kasis, may witnesses pang naka-assign dito. So, wala kasi in-advise din yung abogado na may sign dito. And then, wala rin in-advise din yung bangko na kailangan ng pirma dito. So, kung kailan namin papasa ng mga requirements, tsaka lang nila sinabi na kailangan ito. So, na-hold na naman kami. Oo. So, yun nga, pang-anim, nilagay lang extrajudicial. And then, ito yung pinakamahal sa lahat. Oo. So, kailangan namin kumuha ng affidavit of publication. So, ito, kung saan ako nagpanotary, so, dun din ako nagpagawa ng affidavit of publication. Sinabay-sabay ko na siya kasi yung kumuha ko ng extrajudicial statement, sinabay ko ng affidavit of publication. So, nagbayad po ako ng 3,500 o 4,000 dito sa publication na to. So, and then, bago ko siya makuha, mga 3 weeks daw to 1 month. So, nakuha ko tong publication na to is mga 25 days. Nakuha ko siya. Kasi nag-text sa akin yung doon sa may notary na ando doon na daw yung application, affidavit of publication ni tatay. So, ayan na yung mga kasis, affidavit of publication. And then, yung notice of extrajudicial statement, state of late. And then, hindi lang yung mga kasla. After kong nakuha to, may dyaryo. So, 10 copies itong dyaryo na to. And then, yung publication namin nasa loob nito. O, diba mga kaskis, dahil first time namin mangyari yung ganun, so, ang dami talagang requirements na hiningi yung bangko. And then, at the last, yung pinakahuling-huli, ay yung kailangan ng ID namin uli. Although may naka-attach na namang ID dito, ayan o, may naka-attach na siyang ID na may pirma. So, hiningaan pa rin kami ng photocopy ng ID namin, nakatunayan kami ngayon. So, lahat naman yung na-ready ko naman sa requirements. So, ito na nga mga kasis. Lately, last Monday, pumunta na ako doon kasi tumawag na yung bank na
na yung witnesses kailangan pumirma. So, ang nangyari is Tuesday, pumunta na ako doon, ipinasa ko na lahat yung mga requirements. Kompleto na yun. Although yung iba kasi nasa kanila na, ang naiwan lang sa akin, yung extrajudicial, ayan, bulol ako. Ito yung naiwan sa akin, at saka yung quit claim. So, yun yung na-pending, then pinapirmahan ko uli sa kapatid ko, at saka sa mga witnesses, and then, na-forward ko na sa kanila ng Monday, and then, ayun na, okay na siya. Okay na siya, makukuha na namin yung pondo dun sa bangko. Naka-ready na daw yung pera, pero kailangan daw nila ng death certificate. 2 buwan na po namin nilalakad yung mga requirements nila sa bangko until lang hindi pa namin nahawakan. Ayaw po nilang ibigay kasi kailangan daw nila ng death certificate. Although nakita naman nila lahat ng mga kailangan nilang requirements na naibigay ko na sa kanila. So, yun. So, ganun na nangyari. Kaya, decided namin ni nanay na pag dumating na yung sa PSA, itong hawak kong death certificate, isosurrender na namin. Kasi, kung hindi pa namin makukuha yung pera dun sa bank, tatagal siya ng tatagal uli mga kasis. Kasi marami pa kami nilalakad sa SSS, yung kanyang funeral assistant na hindi pa namin naayos. Pangalawa, yung death claim. Pangatlo, yung pension. So, matagal pang proseso yun. And then, yung sa bangko, okay na, nasa inyo na yung aming mga hiningin yung requirements. Pero yung pera, hindi niya pa mabigay-bigay sa amin. And then, hindi lang yung mga kasisa, meron pa silang ililess na 6% dun sa account ni tatay. O di ba nakakaloka, kami na nga yung nag-deposito dyan sa bangko nyo, imaminusan nyo pa kami ng 6%. O di ba ay nako. Kaya kung ako sa inyo mga kasis, kung meron kayong account sa bangko, kung meron kayong bankbook o passbook sa bangko na kung saan po kayo may account, i-apply nyo po yan by ATM para po sa bandang huli wala po kayo magiging problema at hindi matulad sa amin dahil talaga mga kasis, napaka-hassle po talaga pag ang isang member o isang may-ari sa isang may account sa bangko namatay o na-deceased. So, mahihirapan po kayo kunin yung kanyang pera sa bangko dahil marami po talagang hinihingi ang bangko. Kaya ngayon pa lang, i-apply nyo yung mga account nyo by ATM para just in case kung ano man mangyari, pipindutin nyo na lang po. Hindi na kayo mag-withdraw dun sa bangko. So, anytime kahit saan merong bank, withdrawal bank dyan, pwede. Kaysa wala kayong ATM. Kasi ngayon pa lang, hirap na hirap talaga kami ng nanay ko sa pagpaprocess nitong sa bangko. Pero this time, okay na. Iso-surrender ko na yung death certificate sa inyo na para makuha na namin yung pera ni tatay ko. And then, may less pang 6%. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. At sinare ko po sa inyo yung mga nag-experience ko by bank. So, yun lang po mga kasis. Maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe.